Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Sa tingin ko, klarado yung first 3 years, takbo lang siya ng takbo. Diba? May problema sa budget. Anong ginawa niya? May problema sa PhilHealth. Anong ginawa niya? May problema sa pinsan niya. Anong ginawa niya? Huwag natin kalimutan yung People's Initiative, ha? So lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So, ano solusyon mo doon? Diba? Kaya nga umabot sa Supreme Court at hinihintay ang mga petition para magkaroon ng oral arguments kasi abay, hindi ko alam kung ang definition ng pagtakbo niya ay iba. Ako, ang definition ko doon, hindi ko sinulbahan yung problema. Pinasa ko. When we can show, he ran away from the problem instead of facing it. Na ang taong bayan, nanawagan na rin na bakit kaya hindi na lang siya ang mag-resign. Pero may sagot naman siya na hindi siya magre-resign dahil wala naman daw siyang problemang inaatrasan. Ang problema, meron ba siyang problemang sinusolusyonan? Prof? Tama ako dyan, Admar, tama, nag-agree ako dyan sa statement mo, no? Wala kang tinatakbuhan. Sa tingin ko, klarado yung first 3 years, takbo lang siya ng takbo. Diba? May problema sa budget. Anong ginawa niya? May problema sa PhilHealth. Anong ginawa niya? May problema sa pinsan niya. Anong ginawa niya? Huwag natin kalimutan yung People's Initiative, ha? So lahat yan, since 2023, budget ang inuuga nila. So, ano solusyon mo doon? Diba? Kaya nga umabot sa Supreme Court at hinihintay ang mga petition para magkaroon ng oral arguments kasi abay, hindi ko alam kung ang definition ng pagtakbo niya ay iba. Ako, ang definition ko doon, hindi ko sinulbahan yung problema. Pinasa ko. Pero mong 3 years yan, I mean, we're not lacking of issues or instances when we can show he ran away from the problem instead of facing it. Perfect example is the unit team. Second example is the ICC. Hindi ba yung yung rendition na ginawa, hindi ba yun pagtakbo sa problema? At makikita mo, ito yung isa pang hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito. Wala bang nag-take note ng sinabi niya from day 1 hanggang ngayon? Kasi kung tayong taong bayan, nakikita natin ang biglang 180 degrees turn, no? Biglang ito yung sinabi niya, ngayon ito na. Yung mga publicity materials nga may date pa eh. Wala bang tao sa kanyang grupo na tinitingnan, sir, sinabi mo ito, ngayon bumaliktad ka. So, yun ang nakakahilo eh. There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past 3 years. Now, I want that change. Diba, isa ako sa mga pumuna na hindi ko nararamdaman ang administrasyon na ito. First 100 days pa lang sinabi ko na ako'y natutuwa nung podcast. Sinabi niya na pasensya na kayo, alam ko hindi niyo naramdaman. So paano ito bang mga palliative na window dressing na may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak? Is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. And there have been instances in the past where a cabinet of an administration remained from day 1 to 0. Marginal lang yung pag-aalis. Meron naman talagang ang balasahan is based on nagawa ba yung mga inassign ko sa inyo. Remember, Admar, may sinabi pa siya doon na mabuti pa sa private sector pag sinabi mo, ginagawa. Dito, marami pang batikos. But that is the essence of governance. That's the essence of consensus building. So, hindi ko maintindihan yung sinabi niya sa podcast. Ang dami niyang reklamong sinabi sa podcast. But you hold the reins of government.
Nasa sayo. Di ba may sinabi pa siyang, siguro naging mabait ako, siguro dapat fearful. I mean, these things you don't say publicly. You just do it. And in doing so, you remember, balik ka uli sa inaugural mo. Ano ba yung sinabi mo sa inaugural mo? Kung ayaw mong balkan yung State of the Nation address na the past 3 congresses, balkan mo yung commitment mo sa tao eh. Yung inaugural. Kasi wala naman siyang campaign promise. Ang sinabi lang niyang campaign promise, unity ng unity. So, again, kung titingnan mo, aba, Mr. President, takbo ka ng takbo, hindi naman namin alam kung saan ka pupunta. Yun ang problema natin. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Tsaka, ma'am, pag-usapan natin yung salita ng isang presidente. Dahil sa politika o sa leadership, yung mga deklarasyon, yung mga treaty, lalo na yung Constitution, begin with words. Pero paano na lang, ma'am, kung ang salita ng presidente ay iba naman sa kanyang ginagawa? Many are saying na nagkakaroon daw tayo ng Janus-faced leadership sa mga panahon ngayon. Ma'am. Oo, MJ. Alam, parati kong sinasabi, talk is cheap, action is needed. So, instead na, katulad nun, nasa Malaysia siya, ang sinagot niya, impeachment, at saka yung call for his resignation, shouldn't he be talking about ASEAN? Shouldn't he be talking about what he said about the, yung code na pinupursue ng ating mga kasamahan sa ASEAN? Shouldn't he be already bridging to 2026 when we chair ASEAN? Ako'y nalulungkot kasi 3 taon na tayong ganyan eh. Yan Janus face na sinasabi mo, mahirap gawin yan ng 3 taon. 'Di ba? Sasabihin mo ganito, bigla kang kakabig na ganito. Lahat diversionary. So, nasaan ang presidente dyan? At kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. You have someone, yung kanyang Barker na ang tawag ko dun eh, yung kanyang Barker, in-insert during the campaign period, mas lalo nagkagulo ang messaging, na talks about policy, laws, plans, programs, and you have a president not talking about that. Yung Barker niya, ang default na sagot, ang blame is Duterte. That is by design. Diba? And then, in the podcast, you are reaching for reconciliation? I mean, I don't know if they understand Janus face. I don't know if they understand the philosophical mooring and the psychological meaning of that. But if a leader is said to be wearing such, then lahat double speak, double talk. And we're tired of that. Kaya nga ganyan ang resulta ng eleksyon eh. 'Di ba? Kaya nakakabahala kasi May 12 tayo nag-eleksyon, mahigit na 1 linggo na nakakaraan, para naka-standstill pa rin tayo. Parang hindi natin alam saan ba dadalhin ito. Kasi nag-cleaning of the house. Habang nag-cleaning of the house, ano nangyayari? Yun ang nakakalungkot kasi napakabilis ng 3 taon. At dadaan na naman tayo sa process na highly divisive, which is the impeachment. Saan pupunta ang Pilipino? So, 6 na taon tayong nagsayang